Anin is life para sa mga Pinoy, pero hindi ho sapat ang sarili nating ani. Kaya hanggang ngayong taon, baka #1 importer pa rin daw tayo ng bigas. Balitang hatid ni Katrina Son. Inaasahang mangunguna pa rin ang Pilipinas bilang top rice importers sa buong mundo. Yan ang lumabas sa pagtataya na ginawa ng US Department of Agriculture. Base sa report ng USDA Economic Research Service, 3.8 million metric tons para sa taong 2024 ang inaasahang aangkatin ng bansa. Sunod ng Pilipinas ang China, Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon tungkol dito ang Agriculture Department. Sa isang 3-year plan na iprinisinta ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sinabi niyang kakailanganin ng bansa ng di bababa sa 1.3 trillion pesos para mas mapalakas ang farm output. Makatutulong daw itong mabawasan ang wastage ng agricultural products at masisiguro ang food security sa bansa. Nakasaad din sa plano na para mapatubigan ang 1.2 hectares na palayan, kakailanganin ng 1.2 trillion pesos in capital spending. No major post-harvest facility was funded by the government in the last 40 years. Puro maliliit, patingi-tingi, which is actually irrelevant or useless, sayang. So that's why we need really to fund these projects. But we cannot build small. We have to build bigger. I mean, we have three designs, meron small, medium, and large. Hindi mini. Ang pagpapagawa naman umano ng mga rice mill warehouse complex para mabawasan ng 15% in losses dahil sa kakulangan ng post-harvest facilities ay aabutin ng ilang taon at gugugol ng 90 billion pesos. Ngunit kung masisimulan umano ang mga ito ay makakapag-ipon ng aabot sa 10.7 billion pesos na halaga o 23 days ng rice inventory na katumbas ng 10% of rice imports base sa datos noong nakarang taon. Sa kabila nito, hindi naman daw kailangang mabahala ng publiko dahil may sapat daw na supply ng bigas ang bansa base sa inventory na ginawa noong Disyembre at ngayong buwan. Kasama na raw dito ang mga deliveries na manggagaling mula pa sa ibang bansa. Binigyang diin din ni Laurel na maging ang mga rice-producing countries tulad ng Thailand at Vietnam ay nakararanas din ng mataas na presyo ng bigas. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.